So ibig sabihin mga boss, mas pinatipid na to kumpara dun sa lumang RO6A engine ng mga minivan. Di ba napaka good news talaga. At wait mga boss, meron pa. So alam naman natin yung mga DE17 engine talaga is medyo may knocking sound talaga siya. I think, hey, what's up mga boss, magandang araw sa lahat. Ito na yung comparison na inaantay ninyo tungkol doon sa sinabi ko lately na merong binago sa RO6A engine ng mga bagong model ngayon. At yan yung pag-uusapan natin mga boss. Ayan, ang year model pala nito is 2015. Ibig sabihin going 10 years na ang unit na to. So DE17V, ayan, Tiptronic edition. So tandaan ninyo ang part na to, wala pang nakalagay mga boss. Ayan, bakante pa yan, no? Parang box yung kanyang pormahan. At silipin natin dito under the seat. Ayan, makikita nyo andito kasi yung kaibahan nila mga boss. Ayan, makikita nyo ang kanyang throttle body. Tandaan ninyong mabuti, may apat siya na bolts at may mga linya pa siya ng coolant mga boss. At dyan din nakadikit ang kanyang purge valve galing sa ating charcoal canister, yung hose na nakikita nyo sa ibabaw. At punta naman tayo sa bagong model ng DE17 Birahidol. Ayan, tingnan nyo naman mga boss gaano kaganda. DE17V lang to ha. Ayan, napaka solid. Hindi pa siya triple layer na headlight. Ayan, may RBS na at saka lane keeper mga boss. V lang yan ha. Ayan, hindi yan W. So ito is manual pa naman pero parang same na siya sa W mga boss. Yung side mirror niya, diba? Napaka solid. Ayan, tingnan nyo naman. So nakaanat pa to mga boss. Ayan, manual pa. Hindi pa siya automatic sliding door. Pero napaka-goods mga boss. At ito yung maganda dito mga boss. Naka-power window na. Solid. Oh, D17V. RO6A engine. Napaka-goods. Tingnan nyo naman yung kanyang dashboard dito. Ayan, di ba? Para na sa W mga boss. Oh, 100,000 na. 100,000. 10,000 pala ang tinakbo nito. Napakabago pa ng unit. At ang year model pala nito mga boss is yan, 2022. Yan, sana kita ninyo. So 2022 model mga boss. Ibig sabihin na 2 years pa ang sasakyan na to. Napaka-solid mga boss. Ito is Streetmatic. Yan, napaka-solid. Meron pang overdrive sa mga mahilig dyan mag-overtake. Maganda to sa pang bundok. Ayan, solid. Nandito yung kanyang parking brake. Ito mga boss, napaka-goods ng makina mga boss. At ito lang napansin ko. Hindi ko lang na-kumpara ha. 2015 through the body, 3 Atom. Pero itong 2022 model, medyo lumiit yung kanyang throttle body. Hindi ko patansya kasi ito kumpara pa kasi nalimutan ko yung hindi natin ma-memorize talaga lahat. Pero yung kanyang pormahan mga boss, medyo maliit na ang kanyang throttle body. So, ibig sabihin ba nito mas pinatipid na? Ayan, abangan natin yan sa ibang mga units. Yan, ito yung oil niya. Suzuki ETF 3317. I think Dextron pa rin. So ito, abangan yung mga surplus nito mga boss. Napaka-goods oh. Wow, naka-RBS na mga boss. Ganda talaga ng makina ng D17. Marami nagre-request sa atin na cooling system daw. Mag-ano daw ako ng tutorial, full tutorial. Pasensya na talaga kayo mga boss. Walang nagkaka-trouble ng cooling system ng D17 talaga. Basta goods yung pagka-bleeding, goods ang mga components yan. Wala talagang mga trouble ng DE17 sa cooling system mga boss. For sure yan. Kaya hindi ako makagawa ng tutorial ng right bleeding. Yan. Pero abangan nyo mga boss, baka makagawa tayo ng video in the sooner or later. Sana may magka-problema na. Magdasal kayo mga boss. Magka-problema yung DE17 sa cooling system para makapag-ano tayo. Bigay tayo ng tutorial sa inyo. Ayan, napaka-solid oh. Wow, wow. At makikita natin dito may mga button siya mga boss. Ayan, naka-auto stop start na siya mga boss. Meron na ring sensor sa harapan at sa kalikuran mga boss. Ayan, para sa ating pag-parking na tutunog siya. Lane keeper. Yan, RBS, radar braking support, at saka traction control mga boss para sa mas maganda yung handling natin sa mga slippery road. Yan, sa headlight leveling, taas ng ating headlight. Check this out mga boss. Ayan, so pwede na kayong mag-charge directly dito. Diba? Napaka-solid. No need na ng adapter mga boss. Ayan. So kasi yung adapter minsan nakakaano yan nakakaloko ng ECU yan. Napaka-solid mga boss. So directly talaga. Saksak na lang, goods na goods. At ito talaga yung pinakamagandang upgrade na ginawa nila dito sa mga DE17 RO6A engine na bago mga boss. Makikita nyo. Sa old model kasi, isa lang yung kanyang VVT cam chamber. Pero kung makikita nyo mga boss, ito is dalawa na. Meron ng exhaust din. So dual variable valve timing na po siya mga boss. Yes, tamang-tama yung naririnig ninyo. Same na po siya sa mga bagong makina ng Spacia or Spacia. Yung mga Wagon R na bago. So ibig sabihin mga boss,
boss, mas pinatipid na to kumpara dun sa lumang RO6A engine ng mga minivan. Di ba napaka good news talaga. At wait mga boss, meron pa. So alam naman natin yung mga DE17 engine talaga is medyo may knocking sound talaga siya. I think dahil yun sa isa lang yung kanyang VVT, at dahil ngayon exhaust at intake na, pakinggan ninyong mabuti mga boss kung gaano kaganda yung sound. Dahil para sa akin, na-eliminate na talaga yung medyo knocking sound konti. At grabe talaga yung improvements mga boss. Nire-refine talaga nila ng mabuti yung mga engines ng Suzuki. But it doesn't mean na hindi na maganda yung unang labas na RO6A engine ng mga minivan. Goods na goods pa rin yun mga boss. In-upgrade lang ang yung mga units na to. At i-update ko na lang kayo sa fuel consumption nito mga boss. Huwag kalimutang mag-comment mga boss kung anong iniisip mo sa mga units na to. So that's it mga boss. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video.